Balik Simba sa Nuestra. Guidelines for attending masses at the parish in the new normal. Entry to the church. Wear face mask upon going to the church. No face mask, no entry policy. Number 2. Observe social distancing at all times. Number 3. Scan QR code or parish Enterpass upon entrance. The QR code or PEP will be filled up online prior to the Mass. It will also serve as a health check form. You may also opt to fill up this form in the parish. Please bring your own pen. With this choice, you will have to leave the form on your seat before leaving after the Mass. Number 4. Have your body temperature checked by the parish personnel. Number 5. Make sure to sanitize shoes upon entering at the disinfecting mat. Hand sanitizer will be placed in select areas of the parish to ensure safety. Do's and don'ts during the Mass. Collection. Don't. Please make sure to not touch any collection basket. Do. Wait for an usher to collect offerings. Only the usher is allowed to touch these baskets. Number 2. Our Father. Don't. Don't hold hands with anyone on your side during Our Father. Do. Put your hands together near your chest while singing the Our Father. Giving of peace. Don't. Refrain from kissing, handshaking, or any contact with anyone during giving of peace. Do. Respectfully bow your head instead as a sign of peace. Communion. Don't. Refrain from speaking during communion. Refrain also from receiving communion through the mouth. Do. Bow when receiving communion. The response Amen will be said before Mass goers queue in. Stand at the distance marker set on the floor when receiving communion. Exiting the pews. Don't. Refrain from exiting at the same time with other Mass goers. Do. Please leave the health check form on your seat. Wait for others to exit. Make sure to follow the direction markers upon exiting. Veneration. Don't. Refrain from touching and other kinds of contact any image inside the parish. Do. When venerating, strictly observe the distance set by the parish, respectfully bow and do the sign of cross as alternative. Exiting the church. Do. Observe social distancing while exiting. Let us be patient and wait for others. Exit only at the designated areas. Thank you for your attention. Keep safe and God bless. Ngandang umaga, marriage bans. Patrick Oliver S. Lim, son of Ricardo Lim and Nena Genoveva, will marry Alexia Mariel G. Tan, daughter of Anson and Elizabeth Tan, on September 19, 2020, in Santuario de San Jose Parish, Mandaluyong City. Melchor Victor F. David, son of Teresito David and Maria Lourdes Ferriols, will marry Rebecca Joyce Castro, daughter of Alfredo Escueta Jr. and Rennie Josephine Castro, on October 10, 2020, in Mary the Queen Parish, San Juan City. Jesse M. Abia, son of Peregrino Abia and Flor de Lisa Manahan, will marry Sharon Ison, daughter of Wilfredo Ison and Nilda Calongo, on September 3, 2020, in Our Lady of the Abandoned Parish, Marikina City.
Pakisama po sa inyong mga panalangin, misa pasasalamat ni Aleli Fajardo and family, Alfonso and Alicia Gumawid and family, Andrew and Eileen, Migo and Anton, Angeli, Ana and Don Iralin, Herrera family, Annette Season, Ana Cinco, Michael Angelo Geliagani, Cristia Bea Maripanes. Para sa natatanging intensyon ni Carolina Bonagan, Nonoy and Aleli, Eric, Edwin, Kevin, Sofia, Alona and Taylor, Edgardo, Antonia, Alfonso and Alicia Gumawid and family, Andrew and Eileen, Migo and Anton, Angeli, Ana and Don Iralin, Annette Season. Para sa kagalingan nila Beethoven Bonagan, Sadi Ordonez and family, Edgardo Pagdanganan, Eric Envy, Marie Howard, Magda Borromeo. Para sa kaluluwa nila Father Joel, Victor, Sherwin, Ana, Benigno, Julita, Mirna, Marciana, Ricardo Sr., Celso, Antonio, Esther, Ricardo Jr., Mikoy, Patrick, Corazon, Roberto, Alfonso, Cesar, Pepeton, Emmy, Pasita, Leonor, Herminihildo, Ariston, Juanito, Cirila, Luciano, Jennifer, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating mga panalangin. Muli, magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa pamumuno ni Father Bing Caintic. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Father. Bilang magkakapatid, sabay tayong magsipaghanda sa banal na pagdiriwang, pagsisihan mga natin lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinaguni ka namin.
Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banat at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama namin mapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at ang asiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon nagpakita kay Solomon sa isang panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako ay bata pat,
walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya't ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya't iyang tungtunin mo'y ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, ay aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Ang mga ito'y itinilagan niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinilagan niya noon pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yun. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Da umaga po, Father. Sa linggong ito, 17 ng ordinaryong karaniwang panahon, ay ating napakinggan ang tatlong huling, dalawa lang dahil maiksi ang binasa natin. Yung huling mga talinghaga ni San Mateo. Noong nakarang linggo, tatlong talinghaga din. Ang pinupunto ay kung ano ang tunay nating kayamanan. Kung nasaan ang puso mo, naroon ang buhay mo. May naalala kong isang kamag-anak na engineer na sa hangad na mas gumanda pa ang kanyang buhay. Maganda ng kanyang trabaho dito, pero mas gusto pa niya. Nag-abroad, pumunta ng Saudi. Pagkalipas ng 8 buwan, hindi niya tinapos yung contract niya. Umuwi na siya. So, tinanong ng mga kamag-anak ang kaibigan, bakit ka umuwi ka agad? Sabi niya, mahirap sa Saudi, yung bahay kong tinitirhan. Yung tinitirhan ko, walang bubong. Nagtaka kami lahat. Ano yung walang bubong? Sabi niya, walang bubong. Alam niyo naman sa Saudi, yung nahanap-hanap niya ay ang kanyang security na tunay, ang kanyang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ng kalooban, ay ang dasal. Bawal magdasal doon. Walang simbahan. Pati Biblia, kinukumpiska kung mayroong mahuhuli ka. Hindi pwede magdala ng rosaryo, ng nobina, lahat. Yung mga Muslim ay ganun. No? Hindi pumapayag na may ibang pananampalataya doon sa kanila. At least yun ang sa Saudi. Dahil sa ibang bansa naman doon, sa Middle East, ay pwedeng ang mga ibang relihiyon. Yun lang sa Saudi. Kaya bumalik na lang siya ng Pilipinas. Sabi niya, kontento na ako basta yung pamilya ko masaya at kami ay malayang makapagpakita ng aming pananampalataya. Dito sa Ebanghelyo, sa 2 talinghag nito, ay pinapakita sa atin kung ano ang tunay na mahalaga at nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Ano ang mahalaga para sa atin? Kaya itong kayamanang nakabaon sa lupa. Kung 2 talinghaga ito ay tungkol dyan. Kung ano ang tunay na mahalaga para sa iyo. May kunting kaibahan lang. Yung una, yung kayamanang nakabaon, ay natagpuan na lamang ng isang lalaki sa kanyang siguro pagbubungkal. Kasi nung unang panahon, walang mga bangko. At yung Israel ay nasa daanan o nasa gitna ng mga mas makapangyarihan na mga bansa o kaharian tulad ng Assyria, ng Ehipto, ng Persia. At lahat na pag naghahawa yung mga malaking bansang yun, palagi dinadaanan yung Israel. Kaya wala masyadong kamatagan. Kung ikaw ay may kayamanan, pag nadaanan yan mga sundalo, baka makuha. Kaya binabaon nila. At kung may mga emergency, ay iniiwan nila. Hindi mahuhukay. O kung
nagsinawing palad, ay hindi na makababalik sa lupang yon. Kaya yung mga nakabaon na yun, pag natagpuan ni Numan, hindi mapapunta sa kanila sa nagmagmay-ari ng lupa yon. Kung ano mang nandun sa lupa ay pag-aari ng may-ari. Kaya itong kwentong ito, aksidente, natagpuan niya. Ano ang ginawa niya? Binili yung lupa para mapasa kanya ang kayamanan. Samantala yung pangalawang talinghaga, ito talagang taong to, naghahanap, alam niyang may mahalaking kayamanan siyang makikita, naghahanap siya hanggang sa matagpuan niya ang napakahalagang perlas. Ganun din sa buhay natin mga tao. Tayo minsan ay sa ating buhay wala masyadong direksyon hanggang sa makita natin ang makapagbibigay kahulugan sa ating buhay. At pag natagpuan natin yon, ay sinisikap nating mapa sa atin ang kayamanang yun. Tulad ng sa kayamanan natagpuan, nakabaon. Yung isa naman ay sadyang pinaghahanap natin na ano makapagbibigay kahulugan, kasiyahan, kabanatagan sa ating kalooban. Hinahanap-hanap natin. Yung iba sa natatagpuan sa pera. Habang malakas pa ang katawan, nagsisikap talaga na maparami ang kanyang pera. Yung iba sa katanyagan, yung iba sa kapangyarihan. Anong nagtutulak sa iyo? Parang yun yung advertisement sa sangkape. Para kanino o para sa ano ka bumabangon. Dahil nagbibigay lakas sa iyo. Nagtutulak sa iyo sa iyong buhay. Kung ang nagtutulak sa atin ay mga bagay-bagay lamang ito sa lupa, pag naangkin natin yun, pahaw na kaligayahan. Hindi nakapagdudulot ng tunay na kaligayahan. Sadyang tayo mapaghanap. Kaya na naranasan ni San Agustin sa kanyang kabataan. Hinahanap-hanap niyang kahulugan ng kanyang buhay. Kala niya nasa talino, nasa babae, nasa kayamanan. Hindi. Sapagkat ang puso natin, sabi niya, ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. At kung anumang bagay doon sa lupa, yung gusto mong mapunan yung puwang na yon, kakulangan sa iyong puso, ay hindi mapupunan ng anumang bagay, ng sino mang tao dito sa lupa. Dahil yan ay nakalaan para sa Diyos. Kaya ng paanyaya sa atin, tayong lahat ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Hindi sa para anuman o kanino man. No? Hindi naman sinasabing huwag na tayo magmahal ng kapwa. Kasi ang pagmamahal sa kapwa ay siyang pamamaraan upang higit nating maranasan at may sakatuparan ang kagustuhan, ang pagmamahal, ang kalooban ng Diyos. Kaya sa ating buhay, ang ating sisikapin ay dahil nang tayo'y pinalad na isinilang sa lupang Kristiyano na o Katoliko, ay atin na natanggap ang dakilang kayamanan ito. Bata pa tayo. Kaya, ang ating sisikapin ay mapagyaman at lalo nating mabigyan ng kahulugan ang kayamanan ito sa ating buhay. Ang ating pananampalataya, ating pagkilala sa Diyos. Marami sa atin lumalaki na ang pananampalataya ay parang ginagawa lamang tuwing linggo. O kung nasa kahirapan na o sinasabing pagkapit na sa petalim, doon lamang lumalapit sa Diyos. Kaya hindi natatagpuan ang tunay na kahulugan ng taong nakatagpo na ng kayamanan o napapabilang na sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil ang kaharian ng Diyos hindi matagtatagpuan sa huling saglit ng ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maranasan sa huling yugto o sa iyong huling hininga. Kundi ang pagmamahal na ito, ang kayamanan ito ng Panginoong Diyos, kay araw-araw nating tinatamasa, araw-araw nating nararanasan. Ngayon nga sinasabi, ang kaharian ng Diyos nagsisimula na dito pa sa lupa. Maging sa araw na ito, sa sandaling ito, pag iyong naranasan ang tunay na pagmamahal sa Diyos at sinisikap mong ito ang pinakamahalaga sa lahat.
natagpuan mo na ang kayamanan, ang kaharian ng Diyos. Kaya ang sikapin natin ay yun, na ang kaharian ng Diyos ay hindi sasabing na ito lang at wala ng ibang kayaman. Sinasabi nga, seek first the kingdom of heaven and all the rest will be given unto you. Ibig sabihin, unahin mo ang dapat unahin at ang lahat. Hindi ka man yumaman ng gusto, ang puso mo na may panatag, ang puso mo na may masaya dahil lahat nasa pwesto. No? Iyon ang pagkukulang natin marami sa atin. Yung pangatlo, ginagawa natin una. Yung panghuli, inuuna. Ay, anong nauuna sa iyo? Karir mo, pamilya mo, o ano? Pwedeng pag-isahin, pagsamahin, bigyan ng kahulugan ng bawat isa. Kung naroon ang unang-una, pagmamahal sa Diyos, kung may bubong ang ating mga bahay. No? Kaya yun ang ating panalangin na wag natin makalimutan, Panginoon, kayo ang tanging minamahal ng pagmamahal na magbibigay kahulugan sa aking pagmamahal sa aking pamilya, pagmamahal sa aking trabaho, pagmamahal sa aking kapwa. No? Kaya itong mensahe sa atin ng banal na misang to, hanap-hanapin kung hindi pa natagpuan, at kung natagpuan, pagyamanin ang kayamanang handog ng Panginoong Diyos sa atin. Ang ating pagkilala, pagmamahal, pagtalima sa Kanya na ating may pahayag araw-araw sa ating ugnayan, sa ating minamahal sa buhay, at sa ating kapwa, sa trabaho, saan man. Makikita ang kayamanang ito na siyang tanging kayamanan, handog ng Diyos. Amen. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang Kanyang kaharian sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa, sa ating tugon, ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa ating pamahalaan ang paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya at ang mga nalulong sa droga upang madama nila ang pag-asa. Manalangin tayo. Anong dinggin mo ang iyong bayan? Pagpalain nawa ang mga misyonero ng Mission Society of the Philippines upang maging matatag at tapat sila sa pagsisikap na maihatid ang mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging handa nawa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makarating nawa ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos sa langit, kung saan mayroong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian at pususin kami ng iyong
makapangyarihang salita. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Manalangin kayo mga kapatid upang tayo ating mga alay, kalugdan ng Diyos Amang nakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula, ang gayo'y aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, kayong paglingap ay maitaguyod sa tanan, at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming mapasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na pagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pamamagitan ng iyong pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon ng banal na makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, yun niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman na matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago talagang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng panampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay, muli pagkabuhay ng iyong anak. Iadalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga batid naming nahimlay na ipag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangidapan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga kapatid, sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para
nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tuso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami yadya sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming kanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng nagabaligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan maghangad tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito ang kordero ng Diyos, ang pinakamamahal natin Panginoong Kristo. Tunay natin ngayong kapiling. Mapapalad din na tawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bukaw, gayon ang Panginoon
humaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawa at magpapaalala, ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob ito ay magdulot ng pag-unlad sa pinamana niyang sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko sa pagpapala. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kamalagi-inawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana magpakailanman. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat na mapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Inialay nating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala,
likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dali naming dalangin. Gabayan sa tuwing aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz, y buen viaje, naway matupad, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaang ganap ay matatamo. Nuestra Señora de la Paz, y buen viaje, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaang ganap ay matatamo. Nuestra Señora de la Paz, y buen viaje, ipanalangin mo kami. Umayon at ipahayag, kanyang paggaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Balik Simba sa Nuestra. Guidelines for attending masses at the parish in the new normal. Entry to the church. Wear face mask upon going to the church. No face mask, no entry policy. Number 2. Observe social distancing at all times. Number 3. Scan QR code or parish underpass upon entrance. The QR code or PEP will be filled up online prior to the Mass. It will also serve as a health check form. You may also opt to fill up this form in the parish. Please bring your own pen. With this choice, you will have to leave the form on your seat before leaving after the Mass. Number 4. Have your body temperature checked by the parish personnel. Number 5. Make sure to sanitize shoes upon entering at the disinfecting mat. Hand sanitizer will be placed in select areas of the parish to ensure safety. Do's and don'ts during the Mass. Collection. Don't. Please make sure to not touch any collection basket. Do. Wait for an usher to collect offerings.
Only the usher is allowed to touch the peace baskets. Number 2. Our Father. Don't hold hands with anyone on your side during Our Father. Do. Put your hands together near your chest while singing the Our Father. Giving of peace. Don't. Refrain from kissing, handshaking, or any contact with anyone during giving of peace. Do. Respectfully bow your head instead as a sign of peace. Communion. Don't. Refrain from speaking during communion. Refrain also from receiving communion through the mouth. Do. Bow when receiving communion. The response Amen will be said before Mass goers queue in. Stand at the distance marker set on the floor when receiving communion. Exiting the pews. Don't. Refrain from exiting at the same time with other Mass goers. Do. Please leave the health check form on your seat. Wait for others to exit. Make sure to follow the direction markers upon exiting. Veneration. Don't. Refrain from touching and other kinds of contact any image inside the parish. Do. When venerating, strictly observe the distance set by the parish, respectfully bow and do the sign of cross as alternative. Exiting the church. Do. Observe social distancing while exiting. Let us be patient and wait for others. Exit only at the designated areas. Thank you for your attention. Keep safe and God bless.